Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago May arte May budget Akala nyo lang yon. So solid White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya May glow up with White Rose Papaya White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Rewind tayo sa special screening ng short film For a Cause na pinagbibidahan nila Miss Grand International Queens Emma Mary Tiglao and Gotcha Bell. Don't worry, you will eat lechon. Lechon. And secret. Yang. You will spill again? What's that? Balikan din natin ang electrifying performance ng K-pop group X-Love sa Pinas. That's my best ass. That's your ass, I done did something, stay the hell up on my best ass. At kilig vibes natin ng Thai Jill stars DK Norris sa Pinoy Chowders. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga
eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Music, Master Manora Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman
ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po kami ito ng Huwebes, Bisperas ho ng Labor Day, araw ng paggawa bukas. Sa ating pong headlines, presyo ng petrolyo, mayroon daw pong pagtaas sa susunod na linggo. Diesel posibleng tumaas ng hanggang 3 piso. Gasolina tataas din daw po ng hanggang 2 piso bawat litro. Halaga naman ng piso bahagyang nakabawi sa 61 pesos and 48 centavos bawat dolyar. Senado agad naman daw magko-convene forthwith kapag natanggap ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Unang status conference kay dating Pangulong Rodrigo Duterte itinakda ng ICC sa May 27. Cargo vessel tumaob sa karagatan ng Surigao del Norte. 32 tripulante nasagip ng Philippine Coast Guard. 11 barkong pandigma ng 5 bansa nagpakitang gila sa Balikatan Exercises 2026 ayon sa AFP. Vlogger Jason sa inaresto sa pagpapakalat daw po ng umano'y fake news. Sa TNT Global News, halos 300 nominado sa 2026 Nobel Peace Prize. US President Donald Trump posibleng kasali rin. Sa sports, UST aabante raw po sa step ladder ng UAAP Season 8 Women's Volleyball matapos talunin ang Adamson. Sa TNT Showbiz, Bini tinanggap ang Global Force Award sa Billboard Women in Music 2026. Wow, congrats, Bini. TNT. Tomorrow's News Tonight. Anyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisses Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT. Tomorrow's News Tonight. Nagbabadyang tumaas ang halaga ng petroleum products sa pagpasok po ng buwan ng Mayo. Sinabi ni LG Secretary Sharon Garin na batay po sa maagang global oil trading, abay pataas, hindi pababa. Pataas daw po ang trend ng pump prices ng petrolyo. Ayon po sa kalihim, maaari pang magbago ang kondisyon o sitwasyon. Depende naman sa magiging resulta ng huling trading ngayong pong linggo o hanggang bukas, araw ho ng Biyernes. Bati naman sa inisyal na pagtaya mula sa Means of Plot Singapore,
Ang presyo ng diesel ay maaring tumaas ng mula piso hanggang 3 piso bawat litro at sa gasolina naman ay maaring tumaas na mula piso hanggang 2 piso. Ginagit pa ng DOE na maaring makapekto rin sa galaw ng oil prices ang patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Idiniin naman ng Malacanang na ang patuloy na paghina ng piso kontra dolyar ay bunsod ng overlapping global force o global factors tulad ng geopolitical tension, malakas na US dollar at patuloy na oil price hike. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batay sa pag-aaral ng DepDev o Department of Economy, Planning and Development, pangunahing sanhi ng pagbulusok ng piso ay ang unang-una ng lumalakas na US dollar dahil sa hinahatak nito ang kapital para sa US assets at palayo sa anyay emerging markets tulad ng Pilipinas. Isa pa anyang dahilan ng paghina ng piso ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa world market, kombinasyon ng pagiging dependent ng bansa sa importasyon. Dahilan ito ng mas mabilis at malakas ngayong demand sa dolyar ng bansa kesa sa supply ng US dollar. Inihayag pa ni Castro na ang galawan ngayon ng mga pera o currency movements ay sumasalamin sa international development kabilang na po sa geopolitical tensions. Samantala sa kaugnay na balita, bagyang ahong nakabawi ang ating piso laban sa dolyar. Mula sa 61 pesos and 56 centavos na palitan kahapon, nagsara po ang forex ngayon pong araw na ito sa 61 pesos and 48 centavos sa bawat US dollar. Gayunpaman, muntik nang maitala ang panibagong record low nang sumimplang ho ang ating piso sa palitang 61 pesos and 75 centavos sa kalagitnaan po ng trading ngayong Huwebes. Nakaporma naman ng local currency sa sumunod na kalakalan sa 61 pesos and 35 centavos bago tuloy ang nagsara sa palitan na 61 pesos and 48 centavos sa bawat dolyar. Tinataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bibilis pa ang inflation rate sa bansa ngayong Abril. Ayon sa forecast, posibleng maitala sa 5.6 hanggang sa 6.4% ang inflation na mas mabilis sa 4.1% noong Marso. Ang pagsipa ng inflation ay iniuugnay sa global oil crisis na lumikha ng domino effect sa halaga ng pagkain tulad ng bigas, isda at karne, gayon din ang pagtaas ng singil sa kuryente at pagbagsak ng piso kontra dolyar. Samantala, opisyal na inflation figures ay nakatakda daw pong ipalabas ng Philippine Statistics Authority sa May 5. Ang inflation ay tumutukoy sa bilis ng pagtaas ng presyo ng basic commodities at services sa ating bansa. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala sa iba pang balita, agad daw magko-convene ng Senado bilang impeachment court sa oras naman na matanggap ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara. Ito bang tiniyak ni Senate President Tito Soto kasabay ng paliwanag na ang terminong forthwith na nakasaad sa Saligang Batas para sa kanya ay nangahulugan ng dapat mag-convene ng Senado kinabukasan mismo matapos matanggap ang reklamo. Bati naman sa schedule ng Kamara, iakyat daw po ang articles of impeachment laban kay VP Sara sa Mayo 12. I think the Supreme Court decision is based on the petition. It is hindi naman sumasaklaw yung decision niya sa trabaho ng Senado. It doesn't have anything to do with the work of the Senate. We are co-equal of branch. That's why tama yung decision nila. Pero as far as that petition that was filed to them is concerned, not on the way the Senate is conducting itself. But as far as and in this case, if ever we do receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Sa akin, ang forthwith the following day. Nakatakda na po magbalik sesyon ng 20 ng Kongreso sa Lunes, May 4. At bagamat muling magbabakasyon si Nidje sa June 5, ay tiniyak po ni Soto na tuloy umano ang impeachment proceedings.
Nagpatawag naman si Senate President Vicente Tito Soto III ng All Senators Caucus kaninang tanghali upang pag-usapan ng agenda sa isang buwan nilang sesyon mula May 4 hanggang June 5. Ayon kay Soto, kabilang din sa kanilang napag-usapan ay ang gagawin nilang preparasyon sakaling maitransmit na sa kanila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aminado ito na lahat ng pag-uusap nila tungkol sa impeachment ay speculative pa dahil hindi pa natatransmit sa kanila ang Articles of Impeachment at hawak pa ng House Committee on Justice. So what we will be doing in this caucus will be to, discuss the agenda for the next month, and the last month of the first regular session of the 20th Congress. And then the possibility of receiving the articles of impeachment, then we will discuss the possibility of what preparation should be done. And the timetable. Yun ang crucial eh. As of now, the crucial is timetable. So again, everything will rely on whether the articles of impeachment will be transmitted to us or not. Muli si Senate President Vicente Soto III. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, mabilis na lamang uusad daw po sa plenaryo at tatawid na sa Senado ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayon po kay dating Senador Franklin Drilon, hindi na siya nagulat na naging resulta ng botohan sa House Committee on Justice kahapon. Idoan niyang dahilan kung bakit hindi na rin dumalo ang pangalawang Pangulo sa pagdinig ng Kamara. Paliwanag pa ni Drilon, wala nang saysay ang pagpepresenta ng mga ebidensya ng kampo ni VP Sara dahil tatawid pa rin naman ito sa Senado. Subalit, iginit po ni Drilon na sa Senate Impeachment Court may hirapan magkaroon kaagad ng conviction kay VP Sara Duterte. Ayon po kay Drilon, kung ang titingnan lamang ay kung sino ang mga kaalyado ng mga Duterte, abay may hirapan daw po ang Senado na makakuha ng 16 na boto na papabor sa paghahatol sa pangalawang Pangulo. Assuming na lahat na Marcos senators na sa side ng mga Marcos, iboboto to convict, which is highly questionable. Kung boboto sila to convict, kulang yan po ay 16 ang kailangan. Just on the line. Ngunit may isang senador dyan na dahil magkapatid, hindi mo malaman kung saan boboto yung dalawa. So talagang sa Senado, ang basa po ng karamihan, kagaya ko, at ganoon din siguro ang basa ng mga abogado ni Vice President Sara, mahirap pa-convict sa hindi sigurado. Yan po mga kaibigan, si dating Senate President Franklin Drilon. Maringin naman ay itinanggi ng kampo ni Vice President Sara Duterte na binabaliwala nito ang impeachment complaints laban sa kanya. Sa katunayan, kaya umano bumuo ng defense team ang Vice Presidente ay dahil alam nitong seryoso ang usapin at naisipakita sa taong bayan na wala siyang kasalanan. Sa panayam sa programang Damdamin Bayan, kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte, sinabi nito na ang hindi pagdalo sa hearing ni Duterte ay dahil mayroon silang constitutional objection sa mga ginagawa ng House Justice Committee. Paliwanag pa ni Powa ang pagdalo ng Vice Presidente sa isang exhibit sa Laguna kahapon habang isinasagawa ang impeachment proceedings sa bahagi ng trabaho nito bilang Vice President. We disagree po, no? Itong impeachment, kaya nga siya nagbuo ng legal team to defenders because alam niyang seryoso to at gusto niya talagang ipakita sa taong bayan na wala siyang pagkakasala. Ngayon naman po, pagdating po sa pag hindi attend sa committee, I think we've been consistent. It's because we have serious constitutional objections doon sa mga ginaganap sa committee, doon sa the way na nakakalap yung mga allegedly mga pieces of evidence. So ang VP naman po, hindi ko nga maintindihan, wala naman pong masama sa ginawa niya dahil yung ginawa naman po niya kahapon ay parte ng kanyang lang po, no? May mga ganitong aligasyon laban sa kanya.
Una rito ipinuna ng mga kongresista ang pagpunta ng Vice Presidente sa exhibit kaysa umano sa pagdalo sa pagdinig ng kanyang impeachment. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, dumistansya po ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa report ng NBI na baka sundalo daw po ang kinuhang hitman ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay po ito ng binitawang banta ni VP Sara kay Pangulong BBM maging kay First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pahayag po na pinadala sa DZRH News, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi nito sinasalamin ang buong hanay ng militar. Binigyan din okbo na tapat sa chain of command ang pwersang nanatili umanong profesional. Nakiusap din ng AFP sa publiko na huwag munang magpakalat ng mga espekulasyon sa pagkakadawit ng isang sundalo habang wala pang resulta ang investigasyon. Itinakda ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang unang status conference kaugnay ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa May 27. Kasadong plantsahin sa nasabing pagpupulong ang mahahalagang detalye at mga teknikalidad bago formal na simulan ang inaabangang paglilitis. Kabilang narito ang petsa ng trial, dami ng testigo at ebidensyang ihaharap, mga wika sa korte at ang mahigpit na seguridad para sa proteksyon ng mga saksi. Kasabay nito pinasusumitin ng trial chamber ang lahat ng panig ng kanilang komento at dokumento hanggang sa May 15. Matatanda ang formal na kinumpirma ng ICC Trial Chamber 1 noong April 23 ang 3 bilang ng crimes against humanity laban sa dating Pangulo kaugnay ng kontrobersyal na war on drugs. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, dating broadcaster at ngayon po'y vlogger Jason Sa, inaresto daw po ng NBI. Report mula kay RH27 Noche Kakas, Noche. Lakay Ray at Kisses, nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation ang dating mediaman na si Jay Sonsa. Ito ay matapos silbihan ng Warren Obares na inilabas ng Pasay City Regional Trial Court Branch 118. Ang pag-aresto kay Sonsa ay may kaugnayan sa unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Sa may kaugnayan naman ito sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Walang inirekomendang piyansa ang korte o non-bailable ang kaso para kay Sonsa. RH27, Notika ka sa DZRH, una sa Pilipinas. Samantala, sa iba pa nating mga balita, hindi ang Senado ang masusunod kung gaano nga po katagal mamamalagi sa ospital ang kontratistang si Curly Discaya pagkatapos ng kanyang surgery. Ayon sa kampo ni Discaya, nakadepende po ito sa rekomendasyon ng doktor kung maaari nang ma-discharge ang kontratista matapos ang 7 araw. Posible umabot ng 10 hanggang 14 na araw ang itatagal ni Discaya sa ospital para ma-monitor ang paggaling ng kanyang balikat. O aabot daw po sa 6 hanggang sa 8 linggo ang healing period kung saan ay mandatory umano ang physiotherapy na pwedeng gawin sa rehabilitation facility o kaya naman ay home service. Sa diagnosis ng doktor, lumitaw na may rotator cuff tear at iba pang mga shoulder injury dulot po ng naputol na litid sa kanyang kanang balikat. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, ginit po ng kampo ng kontratistang si Curly Discaya na hindi Senado ang masusunod kung gaano katagal siyang mananatili sa ospital matapos po ang surgery. Sabi sa DZRH News ng kampo ni Curly Discaya, nakadepende sa rekomendasyon ng doktor kung maaari nang i-discharge ang naturang kontratista matapos ng 7 araw.
Nasa ospital na si Diskaya, nasasailalim muna sa physical examination at obserbasyon ngayong pong araw na ito. Maaring bukas umano operahan ng kanang balikat ni Curly sa isang paggamutan sa Southern Metro Manila. Samantala, sa iba pa nating mga balita, daw po ng tig 200,000 tulong pinansyal mula sa national government. Sa ilalim ito ng bawat bayan na makikinabang program ng administrasyon kung saan ay ang 100,000 pesos ay para sa scholarship ng 5 estudyante bawat barangay at ang kalahati naman ay para sa pagpapahusay ng seguridad at serbisyo ng barangay. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., gusto niyang dagdagan pa ang naturang pondo. Kaya naman kung magiging matagumpay niya ang implementasyon ng programa ay makakaasa ang lokal na pamahalaan at tataasan pa ang alokasyon sa susunod na taon. Pag naging matagumpay itong ating sinimulan, if this becomes a success, if it is run well, if you run it well, you will be running this program, not the national government. If it is run well, asahan ninyo, ang next budget dadagdagan natin sa susunod na taon. Pabahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Sa ating pa rin pong mga balita mamaya. Cargo vessel tumaob daw po sa karagatan ng Surigao del Norte. 32 tripulante na sagip ng Philippine Coast Guard. 11 barkong pandigma ng 5 bansa abay nagpakitang gilas daw po sa Balikatan Exercises 2026 ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sa ating pong TNT Global News, halos 300 nominado sa 2026 Nobel Peace Prize. US President Donald J. Trump abay posible daw nakasali rin. Sa sports, UST aabante na sa step ladder ng UAAP Season 88 Women's Volleyball matapos talunin ng Adamson. At sa showbiz, Bini, tinanggap daw po ang Global Force Award sa Billboard Women in Music 2026. Pilipinas ang oras alas 9:35. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Abangan this Saturday. Rewind tayo sa special screening ng short film for a cause na pinag-ibidahan nila Miss Grand International Queens Emma Mary Tiglao and Gotcha Bell. Don't worry, you will eat lechon. 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 And big. Secret. Yang. You will spill again? What's that? Balikan din natin ang electrifying performance ng K-pop group X-Love sa Pinas. That's my best ass. That's a blast blast. I done did something, stay the hell up on my best ass. At kilig vibes natin ng Thai Jill Stars TK Nora sa Pinoy Chowders. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ang iba po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. RTNT Tomorrow's News Tonight. Standby ka, Feds Manalili. Samantala sa ating pa rin po mga balita. Panawagan po ni Senate Committee Chairman Senator Win Gatchalian sa gobyerno na i-subsidize na lamang ang lifeline subsidy na binibigay sa mga mahirap na pamilya sa bansa. Ito po ay matapos namang kumpirmahin ng Energy Regulatory Commission ERC na nanatiling 1 sentimo lamang para sa lifeline subsidy na nakapaloob sa electric bill ng mga consumer. Paliwanag po ni Gatchalian, sa ngayon po ay nasa 135,000 na mahirap na pamilya ang benepisyaryo ng lifeline subsidy na nagkakalaga ng higit sa 8 milyong piso kada buwan. Niwala naman ng senador na kaya namang balikatin ng gobyerno ang pondo nito. Samantala, wala pang desisyon ng Department of Budget and Management sa hiling na dagdag pondo ng Department of Transportation para ituloy ang service contracting program at ang fuel subsidy sa mga pampasaherong sasakyan. Ayon kay DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, inaaral pa rin ng tanggapan ang hiling na ito. Tinitingnan pa niya ang utilization rate at kung kompleto ang mga kaukulang dokumento. Pagtitiyak naman ni Libiran kung maisusumite ang lahat ng kailangan at nakita na epektibo ang programa, agad namang pagbibigyan ng dagdag na pondo. Humirit ang DOTR ng 2.7 billion pesos para sa fuel subsidy at 5 bilyong piso na layuning tumagal ang programa hanggang sa Hunyo. Samantala, kasabay naman ang pagunita sa ika-134 na Labor Day o araw ng paggawa bukas. Kasado na rin ng malawakang job fair ng Department of Labor and Employment o DOLE sa bawat rehiyon po sa buong bansa. Ito bang sinabi sa DZRH News ni Director Patrick Patriwirawan ng Bureau of Local Employment ng DOLE. Ayon po kay Patriwirawan, may nag-aabang na 74 na job fair site sa mga Pinoy na naghahanap po ng trabaho. Sa ngayon niya, nakafocus sila sa mga kabataan na tinuturing na vulnerable sector na may pinakamalaking porsyento sa unemployment rate.
kaparkatuwang natin ang Department of Education po sa pagsasagawa natin itong mga job fair. Ngayon pong araw ng paggawa, naglagay po tayo ng green lane or special lane para sa ating mga senior high school students or graduates po, no? At importante po ito dahil gusto nating tignan, no, na yung mga senior high school natin ay talagang nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon po ng trabaho. Kamakailan lamang po nagsagawa tayo ng mga job fair activities para sa mga senior high school. At nakita natin umabot halos 1,400 po yung mga hired on the spot natin. Samantala, drug suspect arestado, droga at baril na kumpiska. Alamin natin ang detalye kay Federico Manalili. Yes, sa cases at Ray, hindi nga nagawang makapalagpa ang isang drug suspect nang ito isingaban ng mga otoridad na nakabackup sa ginawang bypass operation pasado alas 2 na madaling araw kanina sa may area ng Burol First, Balagtas, Lalawigan ng Bulacan. Kinilala ang arestadong suspect na si alias Baki, 34 anyos at construction worker. Residente rin na nabanggit na lugar batay sa ulat at tanggap ni Police Lieutenant Colonel J. Baybayan, Provincial Director ng Bulacan mula kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony San Pedro, Chief of Police ng Balagtas PNP, isinagawa ang operasyon ng Station Drug Enforcement Unit dahil sa pagmamonitor nga sa suspect. Isang operatiba ang mismong kabili ang droga sa suspect at nagresulta nga ng pagka-aresto nito. Nasabsam sa suspect ang isang sachet na hininalang sabon na may bigat na 1.5 gram, may street value na 10,200 at isang 38 revolver kargado ng 2 bala. Nakikip na ngayon sa custodial facility ng Balagtas PNP ang arestadong suspect habang itinarap sa kasong RA 10591 at RA 9165. Federico Manalili para sa Bisarits, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tumaas pa ng mahigit sa 170,000 trabaho ang alok ng Department of Labor sa selebrasyon ng Araw ng Paggawa bukas. Ito ay sa pamamagitan ng Nationwide Labor Day Job Fair. Ayon sa DOLE, aabot sa 170,825 job vacancies. Ang target punan para sa nabanggit na okasyon. Sinabi naman ni Labor Assistant Secretary Leonard Serrano na gagawin ang job fair sa 70 lugar sa iba't ibang lalawigan. Lalahok sa programa ang 2,200 employers. Nakikipag-ugnayan na din ang DOLE sa Department of Migrant Workers at sa OWA upang bigyan ng alternatibong trabaho ang mga OFW na napilitang umuwi dahil sa gulo sa gitnang silangan. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, wala namang namomonitor na banta sa seguridad ng PNP sa Labor Day bukas. Ito po ay sa kabila ng kautusan na ilagay sa full alert status ang buong puwersa ng kapulisan. Umpisa ngayon nga pong araw na ito hanggang sa Sabado. Ayon po kay PNP spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo, layunin po nakbang na matiyak ang kaligtasan at seguridad sa lahat ng aktibidad sa Labor Day. Silalim po ng full alert, inutusan po ang lahat ng units at personnel na panatilihin ng iba yung paghanda sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Karaniwan ng sinasalubong ng kilos protesta ang pagdiriwang po ng Araw ng Paggawa. Isinagad pa nga ng Philippine National Police sa full alert ang ipinatutupad nitong seguridad kaugnay ng Araw ng Paggawa bukas May 1. Paliwanag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay para sa mas madaling in-deployment ng dagdag na tauhan sakaling kailanganin. Ipinagutos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang hakbang upang makansela ang mga leave ng lahat ng National Supports Unit at bago ang inaasahang kilos protesta sa Labor Day. Dito po sa Metro Manila, 3 lugar ang nag-apply ng permit para magdaos ng programa sa 5 lokasyon. Yung isa po ay sa UP Diliman, ang isa naman ay sa Rotonda, tanggapan ng DSWD at ilang eskwelahan at palengke sa Quezon City at Maynila. Wala naman namanong namamataang banta ng ang PNP dahilan ng desisyon baguhin ang security plan sa pinakamataas na alerto. Sinabi po ng GPNP na mas maigi na po nag-away from heightened popular para po sa ating kinakailangan ay mas marami tayong kalsuyan na maigitip po kung kinakailangan. Nananatili po na wala po secret na natatanggap ang Philippine National Police
Magkagayon pa man ay prepare ang monitoring po natin just in case po na kinakailangan po. PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo. TNT Tomorrow's News Tonight. Nagpatupad naman ng panibagong balasahan ng Philippine National Police sa 6 nitong matataas na opisyal. Sa unit reassignment na epektibo ngayong pong araw na ito hanggang bukas May 1, malilipat daw po sa pwesto ang 5 Police Brigadier General at 1 Police Colonel. Itinalaga bilang Acting Director for Personnel and Records Management si Police Brigadier General Jason Carpio de Guzman, habang inilipat bilang Acting Director ng Headquarters Support Service si Police Brigadier General Manuel Abroguenya. Si Police Brigadier General Christopher Abesio naman ay ginawang Acting Regional Director ng Bangsamoro. Samantala si Police Brigadier General Antonio Maralag Jr. ay tinalagang hepe ng Directorate for Research and Development. Si Police Brigadier General Mariano Rodriguez naman ay magiging Acting Director ng Police Regional Office 2. At si Police Colonel Harry Benaventura Domingo naman ay nilipat po bilang Acting Deputy Director for Administration ng Police Regional Office 11. Samantala, ibinasura naman ng National Police Commission o NAPOLCOM ang kasong administratibo na inihain laban sa mga pulis ng CIDG NCR ng salakayan ng isang ilegal na isabong sa Tondo, Maynila. Ayon sa NAPOLCOM, matapos ang masusing investigasyon, wala silang nakitang sapat na batayan para panagutin ang mga pulis. Lumalabas sa record na lehitimong entrapment operation ang isinagawa ng CIDG NCR na nagresulta sa pagkakaaresto ng 28 na umano'y operator at 136 na mga mananaya sa sabong. Nito lamang March 24 na salakayan ng CIDG NCR ang illegal na sabungan na inalmahan ng mga operator dahil sa pagkawala ng pera at 22 panabong na manok. Iginit po ng NAPOLCOM Commissioner at Chief Executive Officer Ralph Calinisan, hindi papayag ang kanilang komisyon na magipit ang kanilang hanay na sumunod lamang naman sa kanilang tungkulin. TNT Tomorrow's News Tonight. Nagpakitang gilas naman ng kanilang firepower ang 11 mga barkong pandigma ng 5 mga bansa sa Balikatan Exercises ngayong pong 2026. Ayon po sa Armed Forces of the Philippines, nagsimula ang multinational maritime event ng Balikatan Exercises noong Abril 20 at nakatakdang matapos bukas Mayo 1. Pangunahing layunin po ng sanib puwersang pagsasanay sa karagatan ng mga bansang Pilipinas, Amerika, Japan, Australia at Canada na mapahusay ang interoperability at operational readiness ng mga hukbong pandagat. Kabilang po sa mga barkong pandigma na kalahok ng Philippine Navy ang Guided Missile Frigates BRP Manuel Malvar at BRP Antonio Luna, kasama naman ng 2 helicopter. Maging ang Philippine Coast Guard ay lumahok din sa Balikatan gamit naman ng patrol vessel BRP Cape San Agustin. Sa panig naman ng Amerika, lumahok po sa pagsanay ang US Navy Dock Landing Ship USS Ashland at ang US Coast Guard cutter USCGC Midget. Kalahok naman ng Japan Maritime Self-Defense Force ang kanilang guided missile destroyer JS Ikazuchi, tank landing ship JS Shimokita at helicopter destroyer JS Ise. Isinabak naman ng Royal Australian Navy ang kanilang frigate HMAS Toowoomba. Habang ang Royal Canadian Navy naman ay kalahok ang kanilang HMCS Charlottetown at supply ship MV Asterix. 2 missile system ng Amerika ang nagsagawa ng live fire drill sa Integrated Air and Missile Defense Demonstration sa San Antonio, Zambales. Yan po'y bahagi pa rin ng Balikatan Exercises ngayong taon. Patunay ito na hindi apektadong operasyon ng Armed Forces of the Philippines
at allied partners nito sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan na nagdala rin ng problema sa supply ng presyo ng langis. Sa drill, nasaksihan ng DZRH News, ipinamalas po ng United States Marine Corps ang kanilang Marine Air Defense Integrated System o MADIS, maging ang Avenger Surface-to-Air Missile System. Ginamit ng mga ito sa pag-simulate ng paglusob ng kaaway mula sa airspace and ng West Philippine Sea patungo sa baybayin ng Luzon. Ayon kay Major Richmond Cayabyab, Fire Battery Commander ng Philippine Air Force, malaking tulong ang pagsasanay upang makita ang gap sa integration ng magkakakamping tropa. Binigyan diin naman ng AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad na napapanahon ng training sa modernong drone warfare na siya nang nagiging direksyon ng mga gyera ngayon. We learn a lot from our allies. We determine our gaps on that, and when we come back home, we will address that gaps in order for us to perform well in our duty. Na-review natin, nakikita natin in the different wars that we have been conducting. These are modern threats, these are different strategies that we have to consider, and basically on this part, kaya makikita natin dyan yung mga drone operations and how to counter them. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Major Richmond Cayabyab, ang Fire Battery Commander ng Philippine Air Force, at ni AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, halos 300 nominado sa 2026 Nobel Peace Prize. US President Donald Trump abay posible daw makasama. Ating alamin sa report ni Wina Pearl Hesoro. Aabot sa 287 na kandidato ang pinagpipilian para sa 2026 Nobel Peace Prize ayon sa Norwegian Nobel Committee. Sa bilang na ito, 208 ay mga individual at 79 naman ang mga organisasyon. Sinabi ng committee na mas marami ang bagong nominado kumpara noong nakaraang taon. Kabilang umano sa mga posibleng nominado si US President Donald Trump matapos ihayag ng ilang leader mula sa Cambodia, Israel at Pakistan na kanilang iminungkahi ang Pangulo ng Amerika. May iba pang posibleng nominado tulad ni Lisa Murkowski at Aja Chemnitz dahil sa kanilang advokasya para sa kapayapaan sa Arctic region. Samantala, inaasahang iaanunsyo ang mananalo sa October 9 habang gaganapin ang awarding ceremony sa December 10, 2026. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNT Sports and Games. Sa atin namang sports, UST aabante sa step ladder ng UAAP Season 88 Women's Volleyball matapos talunin, aray ko po, ang Adamson University. Aray mo. Adamson si partner. Ibalita mo yan, Kyle Bulyas. Pinataob ng University of Santo Tomas ang number 3 seed na Adamson University sa stepladder semis ng UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament. Bagamat 2 beses natalo sa Adamson noong elimination round, malaking bawi naman ang ibinigay ng UST matapos ang kanilang sweep victory sa scores na 25-16, 25-18 at 25-19. Dahil dito aabante na ang UST sa stepladder at sunod na makakatapat ang number 2 seed at defending champions na National University. Matatanda ang kagagaling lamang sa playoffs ng UST kung saan tinalo rin nila ang FEU para makamit ang huling pwesto sa Final Four. Nanguna sa labang ito si Angge Poyo sa kanyang 17 points habang itinanghal lamang player of the game ang team captain at senior libero na si Datdet Pepito. Samantala, dito naman na nagtatapos ang karera ng Adamson University para sa season na ito sa pangunguna ng season sa MVP na si Shaina Nitura. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle. Showbiz. Bini, tinanggap daw po ang Global Force Award sa Billboard Women in Music sa 2026. Report mula kay Don Carlos. Don, go!
Matapos ang kanilang Coachella performance, tumanggap ng bagong parangal ang Pinoy Nations girl group na BINI sa Billboard Women in Music ngayon 2026. Tinanggap ng BINI ang prestiyosong Global Force Award ng Billboard sa Los Angeles, California. Ayon sa Billboard Philippines, deserve ng BINI ang naturang award dahil sa kontribusyon nito na ipakilala ang original Filipino music o OPM sa buong mundo. Saad pa ng BINI sa kanilang acceptance speech, mabuhay ang musikang Pilipino sa harap ng iba't ibang international artists. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Para sa Habson. DZRH, una sa Pilipinas. Oy, happy birthday muna kay Ma'am Milky Rigunan. happy birthday. And ito naman po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2 minutes bago sumapit ng alas 10 ng gabi.